Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano tayo naghihintay sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin araw-araw? Kunwari, meron kang hinihintay na isang katugunan sa iyong panalangin. Paano ka naghihintay? Meron ka bang pasensya? Meron ka bang pagtitiwala? Hindi ka ba nawawalan ng pag-asa? Palagi ko ito ay may tinuturo ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na marunong tayong maghintay, na alam ng Diyos kung kailan yung nararapat, yung tamang panahon niya, yung tamang oras niya na ibigay kung anuman ang ating kahilingan sa buhay. Pangalawa, kailangan mabuhay tayo sa ating pananampalataya. Habang naghihintay, focus lang tayong maging produktibo sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating ginagawa, at lalong-lalo na sa ating spiritual na relasyon sa Diyos. Focus lang tayo doon, wag nating pilitin ang kamay ng Diyos, wag nating pilipitin ang kamay ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay marunong tayong maging produktibo habang naghihintay. At pag dumating yung pagkakataon na tinugunan ng Diyos ang ating panalangin, ay marunong tayong magpasalamat, marunong tayong magpuri sa Diyos, at marunong tayong ibahagi kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. At kung hindi man pa dumarating ang ating hinihintay, anong gagawin natin? Magpuri pa rin, magpasalamat pa rin sa Diyos dahil sa mga maliliit na bagay na nangyayari na binibigay ng Diyos sa buhay natin araw-araw, dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Marunong tayong tumingala araw-araw na pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang isang taong taga-Jerusalem na si Simeon. Matanda na siya. Naghihintay siya sa Mesiyas na pangako. Ang pangako na ito ay kanyang narinig sa kaibuturan ng kanyang puso sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Paano niya narinig? Dito sa Ebanghelyo natin, makita natin na siya yung taong matapat sa Diyos at malapit sa Diyos. Ibig sabihin, talagang araw-araw ginagawa niya maging matapat sa Diyos at nagiging malapit sa Diyos lagi. Sa katandaan niya ay nagawa niyang maghintay sa mga pangako ng Diyos bago siya mawalan ng hininga. At dumating nga si Jesus bilang isang sanggol, dinala ni Inay Maria at ni San Jose. At nung nakita niya, siya ay natuwa, nagalak at nagpasalamat dahil nakita na niya ang kanyang hinihintay na Mesiyas. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako basta marunong tayong maghintay. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Sa mapagpalang linggo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good. Magsimba po tayo. Ngayon po ay linggo. God is good.